ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Kaya mahalaga na atin yung pagsisihan. Ngunit minsan ay hindi sapat na nagsisi lamang tayo. Ikaw kabarangay, may nagawa ka bang mabigat na kasalanan? Dear Papa Dudut, ako po si Natalie, 28 years old at taga Quezon City. Matagal na akong nakikinig sa Barangay Love Stories at pangarap ko na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko pero nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago magawa ang bagay na yon. Hiling ko lang sana na maunawaan ng mga kabarangay natin ang sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat noong 19 anyos pa lamang ako. Kakagraduate ko lamang noon sa high school nang mabuntis ako. May pagka mapusok din kasi ako at maagang na-expose sa sexual na mga gawain. Bali kasintahan ko ng mga panahong yon ang nakabuntis sa akin. Si Carlos, subalit hindi pa ako handang maging isang ina. Papa Dudut. Talaga, Natalie? Buntis ka? Kaya ba ilang araw mo na akong hindi kinakausap kasi... Kasi galit ako sa'yo! Pananagutan naman kita eh. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kahit panagutan mo pa ako. Ayoko sa bata na to! Ano ayaw mo? Anak natin ang baby na nasa tiyan mo, Natalie. Hindi ka ba nakikinig? Wala nga akong pakialam. Anong gusto mong gawin ko, ha? Pilitin ko yung sarili ko na tanggapin tong pagbubuntis ko. Hindi nga alam ng nanay ko na may nobyo ako eh. Di magpapakilala ako sa nanay mo. Wag na! Gusto mo talaga akong mapatay ni mama, no? Kasi sabi ko lang na hindi niya alam na may boyfriend ako tapos gusto mo pang magpakilala sa kanya. Kung ganun, anong plano mo sa magiging anak natin? Yun nga eh. Naisip ko na ipalaglag na lang yung baby na nasa tiyan ko. Uy, Natalie! Oh, bakit? Matakot ka nga sa karma? Bakit naman ako matatakot? Kaysa naman mapabayaan ko yung bata na yan pag pinanganak ko na, di ba? Ikaw ba mag-aalaga ka sa kanya? Hindi naman, di ba? Ako. Tsaka kahit panagutan mo ko, hindi pa rin yung sigurado. Kilala kita, Carlos. Sa una ka lang magaling. Natalie! Buo na yung desisyon ko. Ayoko sa bata na to at wala kang magagawa para pigilan ako sa kung anong gusto kong gawin sa kanya. Sinabihan na kita na mag-ingat ka eh, na wag mo ko bubuntisin kasi nga ayoko pa. Pero ano, ginawa mo pa rin, hindi ka nakinig sa akin. Pasensya ka na, isa nadala ako eh. Pwes, pasensya ka na rin. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo, Carlos. Wag ka na magpapakita sa akin. Buntis po ako, ma. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Natalie! Sabi ko buntis po ako. Diyos ko, na bata ka! Nag-aaral ka pa nga! Tsaka paano ka nabuntis? Sinong nakabuntis sa'yo hindi ko naman alam na may nobyo ka na. Meron po, ma. Hindi ko lang po sinabi sa inyo kasi alam kong pagbabawalan niyo ako. Naku, buti alam mo. O, tingnan mo ngayon. Ayan ang haba yung sinasabi ko, Nabuntis ka na. Kahit kailan talaga. Ay, napakapasaway mo. Mabuti pa. Iharap mo sa akin ngayon yung nobyo mo. Kakausapin ko lang siya. Wala na po kami, ma. Hiniwalayan ko na siya. Ano? Gaga ka palang bata ka eh. Bakit mo hiniwalayan yung tao? Paano kanya pananagutan, ha? Ako naman ang may sabi sa kanya na wag niya na akong panagutan. Tsaka wala naman akong plano na ipagpatuloy yung pagbubuntis ko. Lalo na mag-aaral pa ako sa kolehiyo. Diba? Ano ka mo? Teka nga, tama ba yung narinig ko, ha anak? Hindi mo ipagpapatuloy ang pagbubuntis mo?
Ibig sabihin, ipapalaglag mo yung sanggol na nasa sinapupunan mo, Natalie? Opo. Sira ulo ka talagang babae ka! Papatayin mo ang sarili mong anak! May konsensya ka pa ba? Ma. Tumigil ka na nga, Natalie! Hindi mo gagawin yan sa anak mo! Kung kilabutan ka ng bata ka! Alam mo, kahit kailan, hindi maitatama ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Kaya bago ka pa isumpa ng Diyos sa naisip mong gawin dyan sa sarili mong dugo at laman, magsisi ka na! Papa Dudut, desidido na akong ipalaglag ang baby ko subalit inawat lamang ako ni Mama. Kaya binuhay ko na lamang yung bata. Kasabay noon ay dismayado at galit din sa akin ang nanay ko. Magkokolehiyo na sana ako noon at planong pag-aralin ng tiyahing ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, kaso nung nalaman niyang buntis ako ay bigla na lamang siyang nawala ng interes na sustentuhan ang aking pag-aaral. Doon ako nalugmok at sinisi ang aking walang kamalay-malay na anak. Kaya nga ni minsan ay hindi ko siya inalagaan. Kahit na kamukhang kamukha ko ang aking anak ay wala akong naramdamang lukso ng dugo. Malimit akong mainis sa kanya kesa matuwa, kaya nga si Mama na lamang ang nag-alaga sa kanya, lalo na noong mga unang buwan niya. Walang araw simula ng mga anak ako na hindi ako naaaborido sa baby ko. Kanina ka pang ingay-ingay mo para kang sinablaka. Pag ako napikon, Pag ako napikon, sasakalin talaga kita eh. Hoy! Natalie! Ano ba yung sinasabi mo dyan? Bakit mo sasakalin ang sarili mong anak, ha? Naku, nasisiraan ka na ba ng ulo kang babae ka? Malapit na, Ma. Lalo pag hindi pa tumigil kakaiyak yung batang yan. Sumusobra na eh. Kanina pa ako nabibingi sa boses niya kakaiyak. Anak, natural lang na umiiyak ang sanggol dahil hindi pa sila marunong magsalita. Ay, halika kay Lola Apo. Tahan ka na. Huwag ka na umiyak. Ha? Ano, gutom ka ba? Gusto mong dumede? Naku, tingin ko gutom ka eh. Teka, kukunin ko lang yung bote ng gatas mo, ha? Ayan, Apo. Dede na. Sige na. Oh, kita mo na. Gutom pala tong apo ko tapos hindi mo man lang naisip na padedehin. Malay ko ba na gutom yan? Lagi ka na lang walang malay pagdating sa anak mo, Natalie. Paano na lang kung hindi ako dumating? Di namatay sa gutom tong apo ko. Anong klaseng nanay ka ba, ha? Ni wala kang panahon para alamin ang pangangailangan ng anak mo? Wala kang pakialam sa kanya. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya kahit nung pinagbubuntis ko pa lang siya, Ma eh. Kaya ano pang bago doon? Hanggang ngayon ba wala pa rin pagbabago dyan sa puso mo? Kahit na matapos mong isilang yung anak mo? Hindi ka man lang ba natuwa nung nakita mo siya? Ha, Natalie? Tingnan mo, oh. Kamukhang kamukha mo yung apo ko. Wala akong pakialam, Ma. Tsaka, oo, walang nagbago kahit na nakita ko pa yan pagkapanganak ko sa kanya. Tsaka kung may nararamdaman man ako ngayon, inis at pagod para sa batang yan. Ano bang kasalanan sa'yo ng apo ko, ha? Wala naman siyang ginagawang masama. Meron! Kung hindi sana siya nabuo, hindi rin magagalit sa akin si tita. Sana pinag-aaral niya pa ako hanggang ngayon. Anak, kasalanan mo naman kung bakit. Kasi imbis na pag-aaral ang inatupag mo, inuna mo pang lumandi. Ang tagal-tagal mo makapagtapos sa high school, tapos kung kailan gagraduate ka na, tsaka ka pa nagpabuntis. Ay, ewan ko sa'yo, Natalie. Para kang hindi nag-iisip ng matino. Alam mo, kung galit ka sa mundo kasi hindi ka pinag-aral ng tita mo, wag mong idamay dyan ang anak mo. Sa sarili mo ikaw magalit, wag sa batang walang kamalay-malay. Di kasalanan ko na. Ako na mali, ako na masama, kayo na mabuti. Kakainis kayo, ha? Aba, tingnan mo tong babae na to. Papa Dudut, galit ako kay Carlo dahil pakaramdam ko ay wala namang nawala sa kanya noong nabuntis niya ako. Tuloy pa rin kasi ang buhay niya samantalang malaki ang nagbago sa akin. Kaya nga naisip ko na ibigay na lamang sa kanya ang anak namin.
Noong gabi na yon ay iniwan ko sa tapat ng pintuan ng bahay nila ang sanggol. Kasabay noon ng pagal sa balutan ng damit at gamit para umalis. Mula sa Quezon City ay sumama ako sa kaibigan ko papunta ng Cebu. Meron daw kasi siyang papasukang trabaho doon kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na umalis. Hindi rin alam ng mama ko ang plano kong yon. Naghihintay lamang ako ng tamang panahon para isakatuparan yon. Sinadya ko na hindi sabihin sa mama ko dahil sigurado ako na hindi niya ako papayagan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na nagdaan ng 3 taon. Nagkaroon ako ng kinakasama sa Cebu pero hindi kami nabiyayaan ng kahit na isang anak. Hanggang sa naaksidente ang kinakasama ko at inagaw ng kamatayan. Nang mga panahong yon ay nagkausap na kami ni mama. Nagkapatawaran na rin naman kami at umuwi pa nga siya sa Cebu para makiramay noong nalaman niyang namatay ang kinakasama ko. Pagkatapos ay sinabihan niya ako na bumalik na lamang sa bahay namin sa Quezon City para tumira kasama niya. Pumayag ako dahil mag-isa na lamang ako sa Cebu noon. Masasabi ko na naging maayos naman ang pagbabalik ko sa bahay namin. Nagkaroon ulit ako ng kinakasama pero hindi pa rin kami magkaanak. Gustong-gusto ko nang magka-baby ng mga panahong yon at malimit kong kinaiinggitan ng hipag ko. Kaya nga isang araw, halos ayaw ko nang ibalik sa kanya ang baby niya. Yon ang dahilan para mag-away kami, Papa Dudut. Aray ko, ma. Dahan-dahan lang naman ang lagay nung gamot. Ang hapdi kaya. Gaga ka kasi. Alam mo naman na pumapatol yung hipag mo tapos hinamon mo pa talaga. Hihiramin ko lang naman yung anak niya. Tsaka pamangkin ko naman yung bata kaya bakit ang damot-damot niya? Anong hihiramin? Halos ayaw mo na ngang ibalik sa kanya yung anak niya. Minsan na nga lang pumunta rito yon para ipakita yung bata. Kailangan pang pakiusapan ng kapatid mo tapos dahil sa ginawa mo, baka hindi na talaga bumalik yun dito. Aba kung gano'n, ipapabarangay ko siya. Naku, kung bata ka, sira talaga yung tuktok mo, no? Nanay yun ang batang ayaw mong ibalik, tapos ipapabarangay mo. O sige, gawin mo yan. Naku Natalie, baka sa dulo ikaw pa ang mabaliktad. Hindi na ako magugulat pag nabalitaan kong nakulong ka na dahil sa kagagahan mo. Hindi niyo man lang ba ako tutulungan pag nakulong ako? Hindi, bakit ko naman gagawin yun? Grabe naman po pala kayong nanay. Wala kayong pagmamahal sa anak niyo. Hoy Natalie, ang kapal din ng mukha mo na sabihan ako ng ganyan ha? Sino kaya sa atin ang nag-abandona sa sariling anak niya nung araw? Di ba ikaw naman? Kaya wag mo nga akong sabihan ng ganyan. Nakakainsulto kasi Sa akin mo pa talaga sinabi yan Kahit nga sakit ka na sa ulo ko tinanggap pa rin kita sa pamamahay ko. Ay, bigla tuloy ako nagsisi. Sana iniwan na lang pala kita sa Cebu at hindi ka na pinapunta rito. Ewan ko sa inyo, ma. Naku, mas ewan ko sa'yo, Natalie. Konti na lang talaga masisiraan na ako ng ulo sa'yo. Ano ba kasing naisip mo at ayaw mo nang ibalik sa hipag mo yung anak niya, ha? Wala. Nakita lang ako dun sa baby tsaka gusto ko yung pakiramdam pag hawak siya. Gusto ko na rin magkaanak, ma. Kaso hindi naman kami binibiyayaan. Baka naman yan ang karma mo. Kasi nagkaanak ka na nung araw, pero pinabayaan mo lang. Hindi mo yun minahal at tinrato ng maayos. Kaya ayan, hindi nakataka-taka kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin ulit nagkakaanak. Baka naisip ng Panginoon na hindi ka karapat-dapat maging magulang. Sobra naman ho kayo magsalita, ma. Hinay-hinay lang naman, nasasaktan din ako. Aba, bakit ako maghihinay-hinay sa'yo naman ang totoo? Nasasaktan ka kasi nga totoo. Mali-mali kasi ang desisyon mo sa buhay Di ka pa nakikinig sa akin. Tapos ngayon kinarma ka na ngangawa-ngawa ka dyan. Magtiis ka at pagsisihan mo yung kasalanan mo sa anak mo. Ay, Diyos ko ka, Natalie. Kawawa naman sa'yo yung apo ko na yun.
Sigurado ako na kung makikilala ka niya, baka ikahiya niya na naging nanay ka niya. Papa Dudut, doon ko naalala ang anak na iniwan ko noon kay Carlos. Nagsisi ako ng gusto dahil maaga ko siyang sinukuan, tapos bigla ko na lamang siyang hahanap-hanapin. Kaya lang ay wala naman ako magawa dahil ayon sa balita sa akin ng mama ko ay umalis na raw sa dati nilang bahay ang pamilya ni Carlos, kasama ang anak namin. Simula noon ay walang araw na hindi ako umiiyak dahil sa panghihinayang. At kahit na manalangin pa ako ng ilang beses sa Diyos, pakiramdam ko ay hindi niya ako pinakikinggan. Kahit na anong gawin kasi namin ng kinakasama ko ay hindi kami binibiyayaan ng anak. Kaya ngayon ang naging mitsa para maghiwalay kami. Nakadagdag sa pagkalugmok na pinagdaraanan ko ang nangyari, kaya naman pakiwari ko ay nasa madilim akong sandali ng buhay ko. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na umuwi na raw sa dati nilang bahay ang pamilya ni Carlos. Kasama siya at ang aming anak. Mabilis ako nagpunta sa kanila para makita ang anak namin, Papa Dudut. Carlos, sige na naman. Gusto ko lang makita ang anak natin. Parang awa mo na, ipakilala mo na ako sa kanya. Anong anak natin? Baka ang ibig mong sabihin, anak ko lang. So bakit kita ipapakilala sa kanya? Sino ka ba sa tingin mo, Natalie? Ha? Ni wala ka nga ambag sa buhay niya tapos gusto mo pumapel? Anong walang ambag? Baka nakakalimutan mo na ako nagluwal sa kanya. Ako ang bumuhay sa kanya. Oo nga. Pero baka nakakalimutan mo rin yung sinabi mo noon na ayaw mo sa anak natin. Na hindi mo siya gusto tapos iniwan mo pa nga siya rito sa bahay namin nung araw, di ba? Tapos bigla-bigla ka magkaka-interes sa kanya? Di ba pwedeng nagbago na ako ng isip ngayon? Na napagtanto ko na malaki ang pagkukulang ko sa kanya at gusto ko lang namang bumawi. Ayos ka rin no? Kung makapagsalita ka parang hindi buhay ng taong pinag-uusapan natin dito Ano ba tingin mo sa anak ko? Bagay? Para sabihin ko sa'yo, Natalie, may damdamin din siya. May damdamin din naman ako kaya naman maawa ka sa akin, Carlos. Huwag mo naman ipagkait sa anak ko na makilala niya ako bilang nanay niya. Sigurado ako na nangungulila rin siya sa akin. Paano ko sabihin kung hindi? Bakit naman hindi? Dahil hindi ka naman niya kilala Hindi kita pinakilala sa kanya kasi bakit pa? Simula nang abandonahin mo siya, nawalan ka na rin ng karapatan sa anak ko. Mabuti pa. Umalis ka na rito, Natalie. Umalis ka na! Hindi, ayoko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo pinapakita sa akin ang anak ko. Huwag ka na magmatigas dahil wala ka rin namang mapapala. Hindi mo makikita ang anak ko kaya tigilan mo na ang kagaganyan mo. Alam mo kapag hindi ka pa umalis, magpapatawag na ako ng mga pulis at ipapadampot kita. Nako Natalie, tigilan mo na nga yung kaiiyak mo. Tsaka ikaw pa talagang may ganang umiyak ng ganyan. Tama naman lahat ng sinabi sa'yo ni Carlos. Lakas din ang loob mo na pumunta sa kanila tingnan mo, pinahiya mo lang ang sarili mo. Bakit naman ako hindi pupunta sa kanila? Nandun nga yung anak ko. Anak mo na hindi mo naman tinuring na anak nung sinilang mo. Naman Pati ba naman ikaw sasabihin mo sa akin yan? Alam nga namang hindi ko sasabihin yon. Ako nga ang unang nagpamukha sa'yo ng bagay na yan. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado kang in denial. Sa tingin ko, hindi mo naiisip yung bigat ng sitwasyon Yung tindi ng kasalanan mo sa anak mo para hindi na sa'yo ipakilala ni Carlos yung apo ko. Kasi kung naiintindihan mo, hindi lang sapat na pagsisihan mo ang nagawa mo, Natalie. Pagdurusahan mo rin ang resulta nun. Papadudot ang sakit-sakit ng mga sinabi sa akin ni Carlos. Para yung kutsilyo na sobrang talim
na sumugat ng paulit-ulit sa puso ko. Pero mas masakit yung pinagtabuyan niya ako at sinumbatan. Hindi ko rin matanggap na ni minsan ay hindi niya binanggit sa anak namin ang tungkol sa akin. Kahit naman kasi pagbalik-balik ta rin ng mundo ay ako pa rin ang nanay niya. Papa Dudut, alam ko nagkasala ako sa nakaraan lalo na noong nagpadalos-dalos ako ng desisyon na isuko sa kanya ang kustodiya ng anak ko. Pero nagsisisi na ako at wala akong ibang gusto kundi ang makabawi sa anak namin. Lahat naman tayo ay nagkakasala dahil wala namang pinapanganak sa atin ng perpekto, hindi ba? Kaya nga masama ang loob ko kay Carlos nang pagkaitan niya ako ng karapatan na makilala at makita ang sarili kong anak. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na pinagbawalan na ako ni Carlos na makalapit sa anak ko ay hindi ko siya pinakinggan. Wala naman akong masamang binabalak. Gusto ko lamang makilala ako ng anak namin. Sabik na sabik akong mayakap siya dahil matagal na panahon din ang nagdaan na hindi ko yon nagawa sa kanya. Kaya imbis na tantanan na silang mag-ama ay gumawa ako ng paraan para makalapit sa anak ko. Doon ko na sila sinubaybayan, inalam ko kung saan nag-aaral ang aking anak, kung anong oras siya hinahatid at sinusundo ng tatay niya para alam ko kung kailan ako tiyempo na makalapit sa kanya. Makalipas nga Papa Dudut ng ilang araw na pagsubaybay ay nakahanap na rin ako ng pagkakataon. Pero bago ko pa mahawakan ng anak ko ay nilayo na siya sa akin ng teacher niya. Doon ko nalaman na naabisuhan na pala siya ni Carlos tungkol sa akin, kaya naman masama ang loob ko sa dati kong nobyo, Papa Dudut. Bibitiwan lang kita pag napakulong na kita, Natalie! Kulong? Ayoko makulong! Bakit mo ako ipakukulong, Carlos? Nagtanong ka pa talaga? Muntik mo nang kidnapin ang anak ko! Buti na lang at alerto ang teacher niya at nahulaan kung anong galawan mo! Anong pinagsasasabi mong kidnapin? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Wala akong planong gawin yan sa anak natin! Bakit ka nagpunta rito sa eskwelahan niya kung wala? Saka paano mo nalaman kung saan siya nag-aaral? Kung wala kang planong kidnapin siya, ha? Sige nga! Patunayan mo yung sinasabi mo, kung hindi ipapakulong kita! Huwag mo kong ipakulong! Sumusobra ka na, Natalie! Dapat talaga pinakulong na kita nung unang beses pa lang na pumunta ka sa bahay namin! Carlos, bakit ba ganyan ka magsalita sa akin, ha? Para namang wala tayong pinagsamahan! Di ba minahal mo rin naman ako noon? Oo, pero noon yun, hindi na ngayon. Sabi ko pananagutan kita, pero ayaw mo naman dahil hindi ka pa kamo handang magkaanak tayo. Gusto mo rin ipalaglag yung baby natin, tapos ngayon, bigla mo naisip magpakananay sa kanya kung kailan huli na ang lahat? Alam ko naman yun eh. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin yung mga kasalanan ko noon. Lahat naman yung pinagsisihan ko na, Carlos eh. Ang gusto ko lang ngayon, bumawi sa anak ko at itama ang mga pagkakamali ko sa kanya. Kaya sige na naman, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang nanay. Wala ka na nga sabing karapatan sa anak ko. Hindi mo na siya anak, Natalie. Ako lang ang magulang niya. Kaya wala na rin sa isayang ipagpilitan mo yung gusto mo. Gigil na ako sa katigasan ng ulo mo. Sumosobra ka na rin. Nang dahil sa ginawa mo ngayon, lalo kong ginusto na ilayo sa'yo yung anak ko. Maling-mali talaga na bumalik pa kami rito eh. Dapat talaga. Sandali, anong ibig mong sabihin? Aalis ulit kayo? Isasama mo yung anak ko? Anak ko! Anak ko lang sabi at oo. Kung para sa ikatatahimik namin. Carlos, wag mo namang gawin yan. Mababaliw ako kapag umalis ulit kayo ng anak natin. Wala na akong pakialam, mabaliw ka. Mabuti nga at mabaliw ka. Parang may kalagyan ka at hindi mo na kami magulo pa. Alam mo, Natalie, hindi ako makapaniwala na minahal kita nung araw. Kasi habang tinitingnan kita ngayon, naaawa ako sa'yo pero nasusuka rin ako. Dapat talaga hindi ka nagpakita sa amin ng anak ko eh. Sana hindi ka na bumalik nung araw na umalis ka at iniwan mo kami.
Kasi masaya naman kami na wala ka sa buhay namin. Kontento kami. Hindi ka namin kailangan kaya hindi ka rin namin hinahanap. Papa Dudut, pilit pa rin akong pinakukulong ni Carlos. Pero nakiusap si Mama na huwag na niyang ituloy ang pagsasampa ng kaso sa akin kapalit ng hindi ko na panggugulo sa buhay ng anak ko. Lungkot na lungkot ako sa mga nangyari at hiyang-hiya na rin sa nanay ko dahil kinailangan ko pang magpa-rescue sa kanya. Dahil sa ginawa ko ay tuluyan na ko na ngang hindi nakita ang aking anak at tinanggap ko na lamang na burado na ako sa buhay niya. Nawala na akong karapatang tawagin at kilalanin niyang mama. Dahil ko pa ang namatayan. Wala akong mapaglugaran ng pagdadalamhati ko ng mga panahong yon. Lagi akong balisa, tulala at walang ganang kumain. Hindi ko na alam ang gagawin at saksi ang mama ko sa aking pagkakalugmok. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nasa tabi ko siya upang samahan ako, tulungan at alalayan na mairaos ang araw-araw. Pero masasabi ko pa rin na hindi sapat dahil meron pa rin kulang sa puso ko. At yun nga ay ang aking anak, Papa Dudut. Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo? Ayaw mo ba ng ulam na niluto ko? Ma, gusto ko naman ho pero wala lang ho akong gana eh. Anong walang gana? Halos wala ka pang ang kain, anak ko. Simula pa kagabi. Baka naman mapano ka na niyan. Anak, bakit ka na naman umiiyak dyan, ha? Napano ka? Ano, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang kay Mama. Meron po, Ma. Ano yun, anak? Yung puso ko po. Sobrang sakit ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko pa makakaya yung lahat, Ma. Pakiramdam ko, napakasama akong tao kaya ganito na lang kalupit maghiganti sa akin ng kapalaran. Natalie, huwag mong sabihin yan. Nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero hindi ibig sabihin nun masama na tayong tao. Ma, yan po kasi ang tingin ko sa sarili ko kaya siguro pinarurusahan ako ng ganito. Sobrang laki ng kasalanan ko na para bang wala na yung kapatawaran, Ma. Anak, mapagpatawad naman ang Diyos. Pero tama ka rin. Malaki nga ang kasalanan na nagawa mo. Pero wala na tayong magagawa doon kung ayaw nang ipakilala sa'yo ni Carlos ang anak ninyo. Baka pag pinilit pa natin, lalo lang mapasama. Umasa na lang tayo na magbabago pa ang isip niya. Malay mo, hipuin ng Panginoon ang puso niya at mapag-isip-isip niya na kailangan ng apo ko ng isang ina. Opo, Ma. Tama naman kayo na wala na tayong magagawa eh. Ayoko na rin namang umasa na mangyayari pa yung ipakilala ako ni Carlos sa anak namin. Mahirap pero unti-unti tinatanggap ko na wala na akong papel sa buhay ng anak ko. At hindi na ako makakabawi sa kanya. Ganon talaga ang buhay, Natalie. Kaya nga importante na pakaisipin nating mabuti ang bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. Lalo na kung sa dulo merong malalang komplikasyon tulad ng nangyari ngayon. Alam ko naman anak na nagsisisi ka na. Nakikita ko yun sa'yo ngayon Pero sabi ko nga noon, hindi sapat na pagsisihan mo yung kasalanan mo. Dapat pagdusahan mo rin kung ano yung magiging resulta nun. Pero hindi naman ibig sabihin, titigil na ang ikot ng mundo.
Anak, pwede ka pa rin magpatuloy. Pwede mo pa rin piliin na magpakabuti. Magsilbi na lang na malaking aral para sa'yo yung nangyari. At ipangako mo sa sarili mo na hinding-hindi mo na yun gagawin pa. Sakaling dinggin ng Panginoon ang dasal mo na magkaanak ulit. Papadudot, tama naman ang mama sa mga sinabi niya. Walang mangyayari kung patuloy lamang akong malulugmok. Magsisi man ako ay hindi pa rin sapat. Hindi ko pa rin mababago noon ang isipan ni Carlos na payagan akong makita upang mayakap ang aming anak. Masakit sobra pero unti-unti ay tinanggap ko na lamang ang realidad na yon. Kasalanan ko rin naman kaya dapat ko yung pagdusahan. Sa ngayon ay unti-unti akong bumabawi sa sarili ko at kay mama, malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nanatili siya sa tabi ko upang tulungan ako at gabayan. Lalo na anong mga panahon na kailangan ko siya. Kung wala si mama ay hindi ko na alam ang mangyayari sa akin at maraming salamat din sa programa ninyo dahil tinutulungan ninyo akong makausad. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Natalie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.